Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At sa araw na ito, usapang buwis tayo. Isa sa pinakamainit na topic ngayon, itong panibagong tax measure na inintroduce ng Palasyo at ng Department of Finance na bubuwisan yung mga long-term deposits ng mga Pilipino. At marami ngayon ang umaalma tungkol dito. Pero himay-himayin natin yung tungkol sa buwis na yan para maunawa nating mabuti. Kailangan ba talaga itong buwis na ito? At ano ang kasalukuyang estado natin sa Pilipinas pagdating sa aspeto ng pagbubuwis? Ang Pilipinas po ang isa sa pinakamataas na tax rate dito sa Asia. Although may mga bansa pa na mataas sa atin, kagaya ng Japan at 55%, ang Pilipinas po ay nasa around 35%, kapantay tayo ng Thailand. Ang mga tao sa Japan, for example, ay hindi naman nagrereklamo tungkol sa buwis nila kasi nakikita nila ang development ng kanilang infrastruktura, ng ekonomiya. At nakikita nila na ito ay kailangan at may kinapupuntahan yung kanilang salapi. Pero sa Pilipinas, ay parang hindi ganon ang nangyayari. Ang Pilipinas po, ang pinakamataas ang value-added tax sa buong ASEAN at 12%. Sumusunod lang po sa atin yung mga bansa kagaya ng Indonesia, Singapore, tayo ay 12%. Ano po itong value-added tax? Well, let's put it this way. Ikaw bilang isang manggagawa ay subject ka sa income tax. Ibig sabihin, ang perang kinikita mo ay binubuwisan na ng pamahalaan. Inaawas na nila yung buwis mo. Pagkatapos, at naibigay na sa iyo yung pera na yan, ang gagastusin mo ngayon. Pambili ng kung ano-ano para sa ikabubuhay mo. Pero, ang bawat bagay na binibili natin ngayon sa merkado ay subject to a value-added tax. May karagdagan pa siyang 12% na tax. Kahit na anong bilhin po natin, mula sa bigas, sa mga delata, everything that we need, pati pamasahe sa barko, sa eroplano, everything is subject to value-added tax. Pati tubig, kuryente, everything is subject to value-added tax. So, ibig sabihin, yung perang nasa iyo ngayon, na hawak mo na nabuwisan na dati, ay bubuwisan pa muli pag ito naman ay ginastos mo sa pamamagitan ng value-added tax. At ngayon, pagkatapos mong mamili, meron pang natirang pera sa'yo, iipunin mo ngayon ito. At pag medyo malaki-laki yung naipon mo, ang kadalasan ng mga Pilipino, ang gusto natin, iimpukin natin ito doon sa bangko. Idideposito natin sa bangko para meron tayong paghuhugutan balang araw. Pero ngayon, dahil dito sa bagong tax measure ng Pangulo, ang perang natira na nahawak mo ngayon, na nabuwisan na dahil sa income tax at nabuwisan pa uli dahil sa value-added tax, ay ngayon ay bubuwisan pa muli pag kumita yung pera mo na yan. Sa pamamagitan nitong tax imposition ito. Ano pa yung mga tax na binabayaran natin? Well, marami pa. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng lupa at ng bahay, magbabayad ka rin ng real property tax sa pamahalaan para lang sa karapatan mo na magmay-ari ng lupa at bahay na tinitirhan mo sa kasalukuyan. At pag hindi mo ito binayaran, ito ay pwedeng bawiin ng pamahalaan sa iyo. Essentially, ang nangyayari, para tayong nangungupahan pa sa gobyerno kahit na tayo na ang may-ari ng bahay at lupa na yan. At wala pong exemption dyan. Kahit na bata o matanda, ay lahat yung bubuwisan. Kaya may trabaho ka o wala, ikaw pa rin ay bubuwisan. Ang mga toll fee na binabayaran natin sa mga NLEX, sa SETEX, sa Skyway, yan po ay isang uri din ng buwis. Pero ang buwis po na ito, ang kakaiba dito, ang naniningil sa atin ay mga pribadong korporasyon, hindi na po ang pamahalaan. Sapagkat ibinigay ng pamahalaan sa kanila yung karapatan na tayo ay buwisan. Kapalit ng pagpapatayo nila ng mga kalsadang dapat ang gobyerno ang nagtatayo.
Ako po hindi talaga sumasang-ayon dito sa proseso na ito ng privatizing ng construction ng mga kalsada only para singilin tayo ng karagdagang buwis. Ngayon po, napakamahal ng toll. Ano, pang ako'y nagbabiyahe mula Bataan, no? From Dinalupihan up to Bocaue. Ano? Halos 600 one way ang aking binabayaran na toll. So kung balikan yung that's 1,200 sa isang araw na ako ay magbabiyahe. Bukod pa yan, pagbabiyahe ka, papunta ng Baguio, may hiwalay ang bayad sa NLEX, tapos merong SETEX, tapos merong TPLEX, at kung ano-ano pa. Kagadami-dami natin mga binabayaran ng mga buwis. Bakit hindi tayo dapat nagbabayad ng buwis para sa paggamit ng kalsada? Sapagkat ito ay dapat obligasyon ng pamahalaan na ibigay sa atin yung mga infrastrukturang kagaya nito kapalit ng pagbabayad ng buwis natin sa kanila. Ngayon, hindi ito magawa ng pamahalaan, kaya ang ginawa, ipinasa ito sa mga pribadong korporasyon, pero there is a catch. Gagawin nila yan, pero bubuwisan ulit tayo. Kailan pa matatapos ang pagbubuwis sa atin? Yan po mga buwis na yan, maintindihan pa, o yung iba, o nagko-question tayo, kasi ginamit naman natin, sabi natin, well, there is a road, ginamit natin yung kalsada, okay, tama lang na tayo ay magbayad. Pero alam nyo ba that there is a tax that you are paying, pero hindi mo naman ginamit? Yes. This is the sad news for us. Kuhanin nyo po yung mga resibo ninyo ng pagbabayad nyo ng kuryente. Whatever it is, kung yan may electric cooperative o Meralco, whatever it is. Tignan nyo po dyan. May item po dyan nakalagay po, systems losses. Ang systems losses po, ito yung mga kuryenteng hindi natin nagamit, pero ichina-charge sa atin. Either ito ay nawala dahil ito ay ninakaw, o dahil yung mga dumidikit po yung puno sa mga high tension wire, meron pong mga nawawalang kuryente dyan eh. Pero kadalasan po yan, ito po yung mga produkto ng mga hindi nasisingil na kuryente dahil ninanakaw po. Tayo ang nagbabayad dyan. Pero tignan nyo, katapat po niyang systems losses na yan, meron po yang VAT. Ang kuryenteng hindi mo ginamit dahil ninakaw lang sa atin, ipinagbabayad pa natin ng buwis. Nasaan ang katwiran tungkol dyan? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ang ating kuryente dito sa Pilipinas, ito po ay ata pinakamataas ngayon sa Southeast Asia na rate ng kuryente. One of them is this defective and improper collection ng mga pagbabayad sa atin. Kung may nawawalang kuryente, dapat pananagutan ito ng mga electricity concessionaires, nagdi-distribute ng mga kuryente sa ating mga tahanan. At hindi natin dapat pagbayaran ito, mga ito. Pero sa kasalukuyang sistema natin, ay tignan natin kung mayroon pa bang matitira talaga sa pera natin pagkatapos tayong patawan, ng paulit-ulit ng buwis ng pamahalaan. Ito po ay hindi makatwirang sistema ng pamamalakad ng pamahalaan at sa tingin ko, lalo lang nitong pinahihirap ang mga taong mahihirap na. Pero mahalaga, narito yan at alam nyo na. Kaya dapat lagi tayong nagsasaliksik, nag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.